Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft. Today is our episode of 145 of our kwentuhan session and tanungan portion. Okay? 145 na po mga ka-airsoft. Layo na ng binagtas natin. From episode 1, ngayon po, nasa 145 na po tayo. Lahat po ng ating episode na yan, nasa ating YouTube channel. No? So, makikita nyo po yan, mapapanood nyo sa ating YouTube channel. Okay? Sa kwentuhan session, tanungan portion, nagaganap dito yung mga ka-airsoft, yung i-discuss natin, kung ano ba yung mga frequently asked question na na-encounter namin. Mas maganda na yung mga frequently asked question na itinatanong sa amin, malaman nyo rin. Okay? Patungan. Mas maganda na mapanood nyo to para kung ano yung normal na tumatakbo sa isip ng isang airsoft player, mapakinggan nyo rin nang sa ganon, kung halos parehas lang rin kayo ng tanong, magkaroon na ng kasagutan yan. Okay? Ayan. Ngayon mga airsoft, hindi naman lingid sa alaman nyo, merong konting issue regarding sa mga Glock pistol. Okay? Yan, diniscuss ko kanina yan sa ating mga daily review and unbox, yung issue na kumakalat regarding sa ating Glock pistol. Number 1, no? Ano ba yung tinatawag na license? Okay? Yan ang ating question. Number 1. Okay, ano ba yung itinatawag na license? Merong fully licensed, merong merong authenticity na tinatawag or unit na license na may markings, gano'n, no? Ganito yan mga ka-airsoft. Pag sinabing license, hindi ibig sabihin yan is documentation. Hindi ibig sabihin sinabing yung unit mo, yung Glock mo, or yung 2011 mo is a license. Hindi ibig sabihin na kailangan ng lisensya. Hindi po ganun yun. Iba po yung license na ginagamit natin. Normally, pumapasok sa isip ng tao, lisensya. License is yung lisensya pag nagmamaneho. Hindi po yun. Okay? Pag sinabi pong yung unit mo fully licensed, ibig sabihin, yung unit mo, yung brand, no, ng unit mo is authorized by the company na naglabas ng unit. For example, yung Glock, no? Glock is a company. Okay? Ngayon, meron silang sinasabing another company which is Umarex or Umarex. Okay? Si Umarex is ang naghahawak ng trademark. Okay? Si Umarex, siya yung allowed, no, na mag-manufacture ng Glock. Okay? Ngayon, si Umarex nakikipag-collab din sa mga ibang company. For example lang to si Umarex pwede siya makipag-collab kay WE. Umarex WE collaboration. Si Umarex pwede rin siyang makipag-collab kay Tokyo Marui. Umarex and Tokyo Marui collaboration. But right now, walang collaboration between Umarex and WE and Umarex and Tokyo Marui. Okay lang naman yun. Bakit? Okay lang na magkaroon silang collaboration, okay lang rin naman na hindi sila magkaroon. Bakit? Kasi si WE at si Tokyo Marui, hindi naman nila kine-claim yung Glock markings. Well, in fact, ang mga unit ng WE, wala ka makikitang any markings na makikita mo doon sa totoong Glock.
Okay? As well as the Tokyo Marui. Wala kang makikita sa Tokyo Marui na markings na makikita mo dun sa tunay na Glock. Ibig sabihin, yung license is authorized yung isang company na i-replicate yung totoong Glock. Di ba? From the real Glock, merong Umarex ngayon na sila ang natatasan na kumpanya na naghahawak ng trademark na gumawa ng eksaktong replika ng Glock. Okay. Sundan nyo to ha, huwag kayong maliligaw ha. Since walang kaso si Tokyo Marui at saka si Glock, si WE, kasi hindi naman sila naglalagay ng markings. Okay? Ngayon, kung si Umarex may collaboration kay SRC, si Umarex may collaboration kay VFC, okay lang na maglagay sila ng mga Glock markings. Kung makikita nyo yung mga SRC collaboration with the Umarex, may mga Glock markings. Well, in fact, yung box nila, nakalagay din doon yung brand ng Umarex. Okay? Ganun din ng VFC. Nakalagay din doon ang Umarex. Kasi, allowed sila. Ngayon, merong mga kumpanya ng airsoft na hindi naman allowed. Hindi talaga sila pinapayagan. Hindi talaga sila binigyan ng lisensya para maglagay ng markings. Ano yung kumpanya ngayon na to? Okay, no? Ito yung kumpanya na Double Bell at saka yung kumpanya na ENC. Okay. Itong mga unit na to is parehas tong China. Okay? Parehas tong China, hindi sila binigyan, hindi sila authorized, no? Na maglagay ng Glock markings. Okay? Ang problema lang kasi, ganito. Pengi nga ako ng ENC doon sa mga sira na China. Yung mga pa-repair, kanina kasi wala akong makita eh. No? Ayan ha. Magandang alam nyo to kasi ang daming tumatawag sa akin, nagtatanong regarding dito sa issue na to, no? Actually, hindi ko kayang sagutin lahat eh. Okay? Black. Yan. Yan, tama. Ito. Sira to, no? Pagawa to, no? Okay. Then, bigyan mo rin ako ng kahit yung Glock 18 na lang. Yan yung 18. Na Umarex. Yan. Okay. Okay. Ito na yung sinasabi ko, ha. Makinig na kayo, mga ka-airsoft, ha. Pagpasensyahan nyo na kasi ang comparison natin is Glock 17 and Glock 18. Pero ang pinagtatalunan kasi natin dito is not the model. Ang pinagtatalunan natin dito is yung markings. Okay? Sige. Wag nyong mawawala sa isip ninyo ha. Yung ENC and Double Bell is a company na gumagawa na maker na airsoft na hindi naman sila license na maglagay ng markings. Okay? Si WE at saka si Tokyo Marui is also a company ng airsoft. Gumagawa rin sila ng Glock. Pero yung ginagawa nilang Glock is walang tatak ng Glock. The only problem with the China unit, Double Bell and ENC, gumagawa sila ng unit ng Glock pero nilalagyan nila ng markings, which yung markings na nilalagyan nila is illegal. It is because wala silang lisensya para gumawa ng Glock na may markings. Okay? Kaya illegal yon. Sa China kasi walang batas regarding copyright. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, ang China, kahit gumawa sila ng Nike, gumawa sila ng iPhone, gumawa sila ng kung ano-anong bagay, kahit gayahin nila doon sa mga ibang bagay na mas nauna, walang dahil wala silang batas regarding copyright. Okay, ito.
Ang hawak ko sa aking kanan ay Glock Umarex. Okay? Huwag nyo na lang pansinin itong selector. At saka huwag nyo na lang pansinin yung 18 na nakalagay. Okay? Ang pansinin nyo na lang ito. Lapit ako. Para mas maintindihan nila. Kung makikita nyo to, mga karsa pa, ayan. Look, ituro mo. Ayan. Both of the unit, yung nasa taas, ito yung China. Okay? Yung nasa baba is yung original na Umarex. Ayan yun. Tingnan nyo, kung mapapansin niyo parehas siyang may logo ng Glock. Ayun, no? Okay. Yung tunay na Glock, merong ganyang logo. Tama, Lok? Tama. Okay. Kung mapapansin ninyo, pareha sila may Austria. Okay, ayun. O yan. Yung totoong baril na Glock, meron ring Austria. Kung mapapansin ninyo, pareha silang may 9x19. Ayan. Yung totoong baril na Glock, meron 9x19. Kung mapapansin ninyo, doon sa huling part, tignan nyo yung grip na stripe. Ito. Yan. Ganon din yung sa Glock 18. Ayun, meron din. Okay? Yung nasa taas, ito yung illegal. Yung nasa baba, ito yung legal. Yung nasa baba, ito yung Umarex. Yung nasa taas, ito yung ENC. Okay, ayan ha. Kumbaga, isang illegal, isang legal. Diba? In fairness naman kasi sa kumpanya ng legal, di ba? Siyempre bumabayad dyan ng mga royalty fee, bumabayad dyan ng mga tax, di ba? To maintain yung pagiging legal nila. On whatever the country the Glock has originated, no? To maintain yung pagiging legal nung Glock nila. In fairness, okay? Kung bigla naman kasing gagayahin ng isang kumpanya, then i-claim niya lahat ng markings meron present, malulugi naman talaga yung original maker. Diba? Ganito. Halimbawa, yung Coke na lang, yung soft drinks na Coke. Halimbawa, merong isang nag-imbento or gumawa ng same, kaparehas, okay? Kaparehas na bote, kaparehas na kulay, kaparehas na label, ang nilagay is Coca-Cola rin. Pero ang original trademark is Coca-Cola. Pag merong gumawa ng isang imitation ng Coca-Cola, syempre magagalit si Coca-Cola. Tama? Oh, tama yun. Di ba? Kung mapapansin niyo, kung familiar kayo, merong sukang Dato Puti. Di ba? Meron sukang Dato Puti. Ngayon, merong kumakalat na suka ngayon na Raha Puti. Binago lang yung spelling, pero yung bote, yung kulay, parehas. Di ba? Anong purpose nun? Para i-mislead yung pag-iisip ng tao? Ganun ba yon? Para i-mislead? Ay, Dato Puti, suka, matagal ng kumpanya to. Raha Puti, parehas lang siguro to. Oh, yun ang purpose kasi nun. Parang ganito. Oh. Glock 18. Glock na Umarex, na original, na high-end. Tapos biglang nagkaroon ng Glock na kamukhang kamuka. Mamimislead. Maguguluhan yung utak ng tao. Kasi bakit? Magkamukha naman eh. Yung isa mahal. Yung isa ang mura-mura. O, di ba? Mamimislead na yung tao ngayon. Okay na yan. Okay na yan kahit mura. Hindi alam ng tao na nasa-sacrifice is yung quality. Siyempre, mumurahin to. Anong magiging panama niya doon sa mamahalin? Bakit ba naging mahal to? Kaya naging mahal to kasi worth it. Kasi yung mga ginagamit na pyesa rito, compare mo rito, yung mga internals nito, kumpara mo rito, yung main, yung katawan nito, kumpara mo rito, yung lakas nito, kumpara mo rito, magkaiba.
Di ba? Later on na lang, marirealize nung tao na bumili nung budget meal, nung China, nung illegal, later on niya na lang marirealize na yung unit ko, kamukhang kamuka nung high-end. Pero bakit yung unit ko, mahina? Yung unit ko maya't maya sira. Pero bakit yung high-end, 3 taon na, 4 na taon nang ginagamit, hindi pa nasisira. Oh, yan. Di ba? Diyan na pumapasok yung quality. Okay? Tandaan nyo to, ito unlicensed, ito license. Kumbaga nating tulus to eh. Dahil hindi naman sila license, dahil illegal sila, ang gagawin nila is gagayahin lang nila. Pero the quality, laglag. Diba? Pero ito, dahil license to, may pinapangalaga ang pangalan, mayroong pinapangalagaan na reputasyon, hindi sila gagawa ng bagay na gawang Lunes, sirang Martes. Diba? Ang Umarex, knowing Umarex, walang Umarex na bumigay ng within a month. On my history, ang tagal ko nang nasa airsoft industry. No? Way back kung kukumputin natin, nasa 17 years na akong player. Okay? 17 years na akong player, pero almost 6 years na akong nagbebenta ng airsoft. Ni wala in the history of airsoft na Umarex na bumigay ng within a month. Pero, itong unit na to, kahit within a day, pwedeng bumigay. Within a day, may mga bumibigay. Within a day, may mga nasisira. Yan. Okay? Yan, ha? Yan yung mga pagkakaiba. Okay? Isang illegal, isang legal. Unlicensed, fully licensed. 1:1 replica ng tunay. Kung ano yung tunay na Glock, ito siya. Ganon siya. Okay? Malayo ang presyo niya. Actually, malayong malayo. No? Ito, napakamura lang. Ito, may presyo talaga. Sa quality, malayong malayo. Ito, pwedeng masira within a day. Pagkabili mo, pwedeng masira agad. Ito, so far in the history, wala pa ako narinig na nasira na bababa sa 1 month. No? Iba ang quality ng unit na may pinapangalaga ang pangalan. Iba ang quality ng unit na inimitate lamang. Bumili ka ng Nike na sapatos. Di ba? Bumili ka ng Nike na sapatos, ha? Yung original versus replica. Pucha, sa tahi pa lang iba na eh, di ba? Iba na. Sa materyales na ginamit, iba na. Sa lambot, iba. Sa sintas, iba. Okay? Malaki ang pagkakaiba ng imitation sa original. Okay? Yan. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, sabi ni Ralph Lawrence A. Flores, good evening po, Sir Big Man. Ask ko lang po, ano ang difference ng Umarex Glock 45 and Glock 17? Naguguluhan po kasi ako. Salamat. Ganito. Unang-una, kung ang pinag-uusapan natin is airsoft, walang Glock 45. No? Or walang Glock na caliber 45. Okay? Ito, bossing, ha? Kung ang pinag-uusapan natin airsoft, walang lumabas na Glock 45, meron ba?
walang lumabas na Glock 45. Kaya hindi ko alam kung ano ito tinatanong mo no? Umarex Glock 45 and Glock 17. Nagugulan ako. Para hindi ka maguluhan, tatandaan mo to, yung Umarex is not the model. Yung Umarex is the maker. Yun yung kumpanya. Ang model is 17, 18, 19, 23, 26, 27, 34, and 35. Yan ang mga Glock na lumabas pagdating sa airsoft. Okay? Walang Glock 45. Baka you mean to say caliber 45. Okay? Pero sa Glock, walang 45. Para wag kang malito, okay? Ang Umarex is yun yung company. Ang WE is a company. Ang Tokyo Marui is a company. Ang ENC, ang Double Bell is a company. Company lahat yan. Okay? Ngayon, yung company ng Umarex, meron siyang iba't ibang model na ginawa. Yung company rin ng WE, meron rin iba't ibang model na ginawa. As well as lahat. Okay? Ngayon, yung 17, gumawa si Umarex. Yung 17, gumawa si WE, gumawa. Kumpanya, gumawa ng mga different models. Doon pumapaloob yung 17. So, Glock 17, Glock 18. Okay? Yung 18, yung 17, yung 19, yung 23, yun yung model na ginawa ng kumpanya. Pero so far, in the history of airsoft, walang ginawang Glock 45. Wala. Wala po, no? Huwag kang maguguluhan. Normal yan para sa isang baguhan. Kaya ang pinakamainam na gawin mo, manood ka ng vlog ko. Sa vlog ko, malalaman mo kung 2011, kung 1911, model yan ha? Model yan ng barel. 2011, 1911, STI, Staccato. Mga model yan. Okay? Sig Sauer is a model. Oh, ano pa? Sorry. Sig Sauer is a company. Gumawa si Sig Sauer ng P226. Okay? Beretta is a company. Gumawa sila ng trademark na M92 Beretta. Okay? Cybergun is a company. Gumawa sila ng 2011 nila, gumawa sila ng 1911 nila, gumawa sila ng Magnum nila, which is the Desert Eagle. Okay? Huwag kang malilito, bossing. Kasi pag pinuno mo ng misinformation, yung sarili mo, doon ka na malilito. Kasi unang-una, walang lumabas na Glock 45. Kung airsoft ang pinag-uusapan natin, ha? Kung airsoft. Okay? Huwag kang malilito. Manood ka lang ng vlog ko, sundan mo lang, hindi ka malilito. Okay? And I just hope, nasagot ko po ng tama yung question natin, Carson. Oy, sabi ni Edward Carpena, gandang gabi, Boss Bigman. Ngayon lang uli nakapanood ng live. Welcome back, Sir Edward. Okay, quality kay Boss Bigman. Shadow 2, orange. Shadow 2, orange ko. 3 years na. Okay pa din. Tatak, Bigman. Maraming salamat, Sir Edward. I feel good. Pag mga ganyan. Wow! I feel good. Okay, sabi ni Ralph Lawrence Flores, salamat po, Sir Bigman. Madami po talaga ako natututunan sa inyo. Thank you. I feel good. Wow! I feel good. Okay na, yan. Ngayon, bawal na ba ang Glock? Ayan. Yan ang ating next question. Bawal na ba ang Glock? Kung yung sinasabing bawal ang Glock is
call or jurisdiction na yon ng dealer or ng seller. Depende sa gusto niyang pag-iingat. Okay? Ganito kasi yan. Ang ipinagbabawal ay ang illegal. Tama? Tama. Ah. Bawal magbenta ng sigarilyo na smuggle. Kaya, nawala yung RGD. Di ba? Kasi bakit? In fairness sa mga higanting kumpanya ng sigarilyo, which is Philip Morris, Marlboro, bumabayad ng buwis yan. Tapos may biglang smuggle na sigarilyo na biglang lalabas sa industriya na hindi naman bumabayad ng buwis. 'Di ba? Malulugi ang gobyerno, malulugi ang taong bayan, malulugi ang mga kumpanya. Okay. Bawal ba ang Glock? Actually, ang bawal yung illegal. Paano ba masabing illegal? Pag ginagaya nila yung Glock. 'Di ba? So, maraming different Glock na hindi naman illegal. Hindi illegal ang WE. Hindi illegal ang Tokyo Marui. Kasi bakit? Kasi hindi naman sila nagtatatak ng Glock sa unit nila. Diba? Pakitaan ko kayo ng WE Gen 5. Oh, ayan ha. Oh. Glock 17, WE Gen 5, Glock 17, WE Gen 4. Pakita mo ha. Ituro mo. Oops, sorry. Oh. Gen 5 and Gen 4, WE. Kung mapapansin nyo yung Gen 5, pakita mo, walang tatak. Walang tatak na Glock. Wala ni kahit anuman. Kung mapapansin niyo yung Gen 3, walang tatak na Glock. Ang nakatatak, basahin mo Lucas. 17 tactical 9 times 9. Oh. Ay, 19. Oh. Wala kang makikita tatak na Glock. So, hindi nila kine-claim na Glock sila. Basta model sila. Di ba? Basta gumawa sila. Pero, kung copyright, kung iimbestigahan, magkaiba. Hindi sila illegal. Ang Tokyo Marui, wala tayong Tokyo Marui Glock ngayon, no? So, ang Tokyo Marui, hindi rin nagkiklaim ng Glock. So, wala silang kaso regarding Glock. Wala silang pag-aaway, wala silang problema sa Glock. Kasi, hindi naman sila nagtatatak ng Glock. Tama ko? Oh. O, di ba? Ganun yan. Halimbawa, ito ha. Halimbawa yung pantalon. Sikat na tatak ng pantalon ang Levi's. Yung isang pantalon, kung bigla mong tatatakan ng Levi's na hindi naman ginawa ng Levi's, copyright yun. Diba? Kung yung isang pantalon, jeans, okay, nagawa ng Levi's, biglang bumili ka ng isang pantalon at tinatakan mo ng Levi's, copyright yun. Yun yung illegal. Yung isang t-shirt, halimbawa, ang tatak mo isang t-shirt, Hanes. Tapos bumili ka ng isang t-shirt din na puti, tinatakan mo ng Hanes. Yun ang illegal. Yung tinatakan mo. Pero yung Hanes, hindi illegal yun. Kung meron kang t-shirt na puti at hindi mo naman tinatakan ng Hanes or wala naman tatak ng Hanes at ang tatak niya Crispa o ang tatak niya Hanford, illegal ba yon? Hindi illegal yun. Kasi hindi naman niya tinatakan ng ganun ng Hanes Diba? So, bawal ba ang Glock? On my opinion, sabi ko nga sa inyo, depende na lang rin doon sa dealer On my opinion, hindi bawal ang Glock. Hindi bawal yung Glock na hindi naman illegal. Ang bawal lang yung Glock na illegal. 'Di ba? Which is the ENC and the double bell. Kasi may tatak silang Glock. 'Di ba? Hindi naman sila dapat maglagay ng tatak na Glock kasi hindi naman sila license. Kaya
Kung akong tatanungin, bawal ba ang Glock? Hindi bawal ang Glock. Hindi bawal ang WE. Hindi bawal ang Tokyo Marui. Hindi bawal ang Umarex. Hindi bawal ang BFC. Hindi bawal ang SRC. Kasi, authorized sila. Si WE, si Tokyo Marui, hindi authorized, pero wala naman silang itinatak na Glock. Sino lang bang nagtatak ng Glock sa unit nila? Si Double Bell at saka si ENC, mga China unit. Bakit nila tinatakan? Kasi sa bansa nila, walang copyright law. Kaya pwede mong gayahin, pwede mong i-imitate, pwede mong i-replica lahat. Wala kang magiging kaso kasi hindi saklaw ng batas nila yon. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, Carso. Next question. Big man, meron pa bang mabibiling Glock? Mawawala na ba ang Glock? At yan ang ating sasagutin. May mabibili pa bang Glock? Yes, may mabibili. Continue pa rin ang buhay. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay. May mabibili ka WE. Bakit may mabibili kang WE? Kasi ang WE hindi illegal. May mabibili ka Tokyo Marui. Bakit? Bakit mabibili ka Tokyo Marui? Kasi ang Tokyo Marui hindi illegal. May mabibili kang Umarex. Kasi ang Umarex, sila yung allowed magbenta ng Glock na may markings. Okay? May mabibili ka BFC. Bakit? Si BFC, si SRC, sila yung authorized na nakakolab ng Umarex. Di ba? Ngayon, mawawala ba ang Glock? Hindi mawawala ang Glock. Tulad nga sa vlog ko kanina, sabi ko pansamantala, mawawala yung mga budget meal. Kasi, at sa tingin ko lang, yung mga budget meal is makikipag-collab din yan. Diba? Baka bandang uli magkakaroon ng ENC collaboration with the Umarex. Tama? Tama. Diba? ENC collaboration with the Umarex. Malay mo, who knows, diba? Kasi iganting kumpanya na rin naman ng ENC eh. Diba? Hindi imposible yan. Kasi sa rifle, si ENC is nakipag-collab kay Cybergun. Diba? Natanda mo yun? Meron tayong ENC dati na collaboration with the Cybergun Blue Box. Diba? Oh. Nakipag-collab na sila eh. Oh. So, hindi na rin malayo yung pistol. Diba? Nagkaroon na ng collaboration, ENC Cybergun eh. Kaya ang sabi ko, ano ba sinabi ko sa vlog ko? Pansamantala, temporary, pansamantala, mawawala sa market, pero eventually, magkakaroon din yan. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, Carso. Next question. Big man, ano nang mangyayari sa Glock na budget meal na ENC? At yan ang ating next na sasagutin. Ano na ang mangyayari sa budget meal Glock na ENC? Wala lang. I don't know. Hindi ko rin alam kasi hindi ko naman kinikater yan eh. Ako hindi ko kaya sagutin yan kasi hindi naman ako nagbebenta ng Glock na ENC. Ang pinakamababang model ng Glock na binebenta ko or maker ng Glock is the WE, which is Taiwan. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, ano mangyayari sa Glock na ENC? Hindi ko alam kasi hindi po tayo nagbebenta niyan. As much as possible, ayaw kong ibenta yung mga unit na masakit sa ulo. Diba? Tatandaan ninyo ha, lagi ko sinasabi to. Yung mamahalin na Glock, yung high-end na Glock, BFC and NSRC, minsan dumarating sa puntong nasisira.
mamahalin na yan. Eh, ano pa yung budget meal na Glock? Diba? Bakit naging budget meal yan? Kasi low quality. Kaya naging budget meal. Kung yung high quality, minsan natsatsambahan, nasisira, ano pa yung low quality? And what will you expect? Diba? Kaya yan yung sinasabi ko. Nasa sa inyo, depende sa inyo kung paano nyo tratratuin, kung paano nyo, di ba, yung isang unit. Pero ang masasabi ko lang, pwedeng masira agad-agad ang unit na budget meal. Okay? Who knows? Baka pagkabili nyo, maya-maya lang sira na. Pwede mangyari yun. Budget meal eh. Pero kung bibili kayo ng mga quality units, bumili ka ng Shadow, Pucha, meron bang ano? In the history of Big Man, walang bumili ng Shadow na nasiraan within a week or within a month. Ay, meron na. Meron na pala, sorry. Yung hindi nag-silicone oil, No orange. naubos yung loob, di ba? Yun, meron na nga pala. Sorry, no? Meron na. Nasira niya within 3 days. Bakit? Kasi hindi siya nag-silicone oil. Okay? Eh, posible nga pala yung posible, no? Sorry, my bad, my bad. Okay, no? Meron na. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Okay, next question. Maliban sa Glock, ano ang mga unit na 9mm na pwede mong mai-recommenda? Maraming 9mm na unit. Number 1, CC Shadow. CC SPO1. Diba? Lahat ng CC. Oh. Beretta. 9mm yan. Sig Sauer. 9mm yan. P226 ha. Oh. Marami namang 9mm. So, regarding sa may re-recommend, hindi ako makakapag-recommend not unless narinig ko kung paano at saan mo gagamitin. Tandaan mo, yung unit na the best kay Juan, maaring hindi the best kay Pedro. Yung unit na paborito ni Juan, pwedeng hindi paborito ni Pedro. Magkakaiba kasi tayo eh. Magkakaiba tayo ng level ng kaalaman, magkakaiba tayo ng level ng experience. Ako, dahil sa lalim ng experience ko sa mundo ng airsoft, maaring yung gusto mo, hindi ko na gusto. Maaring iba na yung gusto ko. Maaring yung gusto ko, hindi mo rin naman gusto. Kasi baguhan ka pa lang sa airsoft. Ayun, ganun yan. Maraming things to consider para masabi mo yung isang airsoft, gusto mo. Hindi ko mo nakita mo, nilalaro ng kapitbahay mo, eh, mag-enjoy ka na rin doon. Magkakaiba tayo, no? Magkakaiba yan. Hindi mo pwedeng, airsoft ng bayan. There's no such thing as airsoft ng bayan. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question na ating airsoft. Grabe yung mga tanong, puro sa Glock. Medyo nakakaumay sa party ko. Pero kung may tanong kayo, tanungin ninyo sa akin, no? Sasagutin natin yan ng diretso. Pero for now, talon muna tayo sa ibang tanong, okay? Big Man, bumili po ako ng pellet gun. Wala akong makita sa YouTube kung paano siya i-convert into airsoft. Patay tayo dyan. Okay. Paano pong gagawin ko? Sabi niya. At ayan ang ating next question. Bumili raw siya ng pellet gun. Okay. Nakakita ka ng airsoft. Tapos bumili ka ng pellet gun. Unang-una, bakit mo ginawa yun? Iba ang airsoft, iba ang pellet gun. Ang pellet gun, literal na one cock and one shot. Ang pellet gun,
gumagamit ng plastic na bala. Ang pellet gun, gumagamit at pwedeng gumamit ng dispalinghadong bala. Ang pellet gun, may crack ang bala sa gitna. Bagay na ibang-iba sa airsoft. Ang airsoft, hindi mo pwedeng i-recycle ang bala. Ang airsoft, hindi ka pwedeng gumamit ng plastic na bala. Ang airsoft, walang hati sa gitna ang bala. Kasi ang airsoft is a more precise pistol than the pellet gun. Ngayon, bumili ka ng pellet gun, i-convert mo into airsoft. Tanong, Lucas, pwede ba yung ginawa niya? Hindi. Hindi. Alam mo ba na ibang-iba ang laman loob, ang internals ng isang pellet gun at ibang-iba ang internals ng isang airsoft? Sa dami ng internals ng pellet gun at sa dami ng internals ng isang airsoft, baka times 3 ng pagkakabili mo ang maging presyo. Ibig sabihin, not worth it. Hindi pwede. Malaking gastos, malaking trabaho, matinding engineering ang mangyayari, hindi mo pa rin mape-perfect. Bakit hindi ka na lang bumili ng airsoft kesa i-convert yung pellet gun na nabili mo into airsoft? Bagay na imposible. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Big man, lahat po ba ng pistol pwedeng ipa-fix outer barrel? Yan ang ating susunod na tanong. Ang sagot, yes. Pwede lahat. Depende sa'yo, depende sa request mo. Pero may mga pistol na kahit pwede, hindi advisable. Okay? Hindi advisable in a sense na baka mas mapadali lalo yung buhay. Hindi advisable especially kung yung unit mo China. Okay? Bakit? Sabi mo lahat pwede. Totoo naman, lahat pwedeng i-fix outer barrel. Ang tanong, may mga unit kasi na hindi advisable. Kung ang unit mo China, huwag mo nang i-fix outer barrel. Kung ang unit mo double bell, huwag mo i-fix outer barrel. Kung ang unit mo ENC, huwag mo nang i-fix outer barrel. Bakit? Sayang. Yung mga unit na yan, sadyang malalambot. Yung mga unit na yan, sadyang sirain. Yung mga unit na yan, talagang dinesign para dyan lang. Kung gagastusan mo, kung i-upgrade mo, mas magandang bumili ka ng unit na disente, bumili ka ng Taiwan unit, kesa i-upgrade mo or pagtuunan mo ng pansin yung unit na budget meal. Tandaan mo, sa dami ng moving parts dito sa loob na to, i-upgrade mo ng fixed outer barrel para hindi gumagalaw ang barrel, isa lang siya doon sa hundreds of moving parts sa loob. Okay? Ibig sabihin, tumibay nga yung barrel mo, bumigay naman yung ibang pyesa mo, wala rin kwenta. Okay? And I just hope, nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. O baka meron kayong tanong dyan, tanong nyo sa akin. Ako yung mga ka-airsoft. Big man, nanonood po ako ng nanonood po ako ng mga live mo. Gusto ko pong magpa fine tuning and trigger job. Pwede bang ituro sa akin? Fine tuning and trigger job, hindi basta-bastang trabaho. Hindi ko mo narinig mo tuning tono, akala mo kaya mo na. Tandaan mo, kami rito sa Big Man, it takes years. It takes many units na sinira namin para ma-perfect namin yung fine-tuning and trigger job. As much as I want, gusto kong ituro, kaya lang delikado. Pag itinuro ko, baka hindi mo magawa ng tama, mapahama ka pa, mas lalo masira yung unit mo, kami pasisisihin mo.
Hindi advisable na gawin ng isang baguhan at hindi rin advisable kahit ng isang expert na gunsmith. Kasi bakit? Specialty po yun. No? Specialty yun. Walang iniwan. Ang dentista, kayang mambunot ng ipin. Tama? Ang dentista hindi kaya mag-opera ng laman loob. Okay? Yung surgeon, hindi niya kayang gumamot ng sira sa utak. Ibang field. Di ba? Yung cardiologist, specialty niya, cardio. Puso. Hindi siya pwede maging OB. Di ba? Kanya-kanyang field yan. Kaya imposible yun. And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, girls. Okay, yun lang muna mga Karsop. Grabe. Medyo nakakapagod yung tanong, nakakapagod yung mga ano. At isa pa, medyo lumalata na po yung aking boses. Pagpasensyaan nyo na. Marami po tayo kasing ni-review and unbox kanina. Marami po nag-walk-in sa ating kanina. Kaya po, marami tayong inasikaso kanina. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. At po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.